Tumutugon sa mapaghaming panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Serbisyong makabago Express. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Handog sa miyembro Express. Serbisyong makabago Express. Handog sa miyembro Express. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Mas pinadali, mas pinasimple, mas pinabilis, mas kumbinente. Sa modernong paraan, higit na maasahan, serbisyo at benepisyo. Mas angkop at mas napapanahon. Tumutugon sa mapaghaming panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Serbisyong makabago Express. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Handog sa miyembro. Welcome to Usap Tayo. Ating talakayin ang inyong mga SSS concerns tulad ng benefits, loans, e-services at marami pang iba. Kaya tutok na at samahan niyo kami. Hello SSS members! Ay nako, welcome po dito sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo. Ako po si Vanji Jamitas mula sa Public Affairs and Special Events Division ng SSS. Hello! Maraming salamat po at patuloy kayong nakatutok po dito sa ating programa. Every Friday na ho kami, alas 10 hanggang alas 11. Pero para masarap ang kwentuhan natin ngayon, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating katandem, si Sir Jomer Gonzales. Hello Sir Jomer! Hi ka-partner Vange. Ayan. At sa mga viewers natin ngayon, hi, mabuting araw sa inyong lahat. Yan. Yes. Hi, nako, mga members. Alam mo ba, sir, every Friday ay aktibo na po ang mga OFW members natin. Nakatutok na sila muli. Siyempre naman. Abang na abang na yan, di ba? Yes. Thursday tayo ngayon. Friday. Na. Oo, Friday na tayo. So ayan, huwag yun ang kalilimutan ha, tuwing Friday na tayo. Nagbabalik loob ang ating mga OFW members. At syempre, hello din sa ating mga mahal na pensioners, di ba? Yes, syempre, malapit sa puso natin mga pensioners kasi ang lola ko pensioner at ang tatay ko bagong pensioner. Yan, marami tayong pag-uusapan ngayon pero gusto ko munang tutukan itong point of discussion natin ngayon kasi medyo podcast ang ating format ngayon. So may konting hiritan tayo ng mga point of discussion. Excited lang ako at curious lang ako kasi Sir Jomer kung paano minomonitor at namamanage na handle ng mga SSS members ang mga
monitoring ng records nila sa SSS, yung paano nila chine-check ang contribution nila, ganun ba? Sila. Actually, ito lagi naming pinopromote yan na marami na tayong way to check your records kay SSS, di ba? Hindi ang dati nung unang panahon na parang the only way to check your contributions or your records is by visiting the nearest SSS office. Yes, laging ganun, ano? Di ba? Ngayon, andyan, syempre, number 1, yung ating my.sss. Yes. Diba? Yung online natin. So, maglalagin lang kayo dun sa inyong my.sss account. So, pagka nakalagin na kayo, ma-check na ninyo loans, contributions ninyo. If you have your WISP or WISP Plus, makikita nyo rin dyan. Diba? Pero gusto ko namang marinig. Gusto nating marinig ngayon sa mga members, paano yung diskarte nila? Paano nila i-monitor? Kaya, ano sabi? Tama. Comment down below. Yan. Comment down below. Tingnan natin. Paano nga ba nila na check yung records? Yes, oo. Usually ba, ano yung mga karaniwang experience ng mga members sa pag-verify ng mga records nila sa SSS? Well, yung mga experiences nila daw, syempre nandiyan talaga yung pupunta sila sa branch. Dahil talagang hindi na maaalis talaga yan di ba? Na pupunta sila sa branch, pupunta sila, titingnan nila yung kanilang contributions, i-verify nila yan dyan. Yun nga lang talagang pinopromote talaga natin na aside from the branches, andyan din may call center tayo. We have our hotline, di ba? So tawag lang kayo, 81455, di ba? Yung hotline natin. And of course, ipopromote din natin yung mainit na mainit pa to, yung ating bagong email address, the corporate email address, yung usap tayo at sss.gov.ph. Okay, Sir Jower, paulit po para at least isulat po ng mga members, mga viewers natin ngayon, okay? So ito na po isulat. Usap tayo at sss.gov.ph. Yung usap tayo, triple S yan Siyempre, SSS So, U-S-S-A-P tapos T-A-Y-O at sss.gov.ph. Oo. Kung may mga katanungan, concerns, at saka yung mga, yun nga sabi namin, ano po yung mga best practices nyo para ma-monitor nyo at i-manage ang yung mga SSS records, no? I-share nyo po sa amin para ma-share din natin sa ibang members din naman, di ba? At magtulungan tayo na pag-usapan natin to at i-address yung mga concerns. Para at least, di ba? Baka naman meron pala silang practice, no? Magandang practice. Ayan, ma-share natin para lahat tayo kumbaga conveniente. Correct. At sa mga OFW members natin, sir, nais naming malaman kung nasaan po kayong bansa ngayon, no? Kung saan kayo naka-base, paki-indicate po kung saan kayo ngayon. Ayan. So, hi sa mga OFW. Ako malapit ang puso ko sa mga OFW. Alam mo kung bakit? Kasi ang tatay ko, OFW. Nag-umpisa yan, ang tatay ko, parang elementary pa ako, parang grade 3 ata ako. So, OFW na talaga siya. So, natigil. Nasa SS na ako, OFW pa rin talaga siya. Saan siya? Saudi. Okay. So, ayun. So, pero syempre, alam mo na, umiidad na, tapos yung kanyang mga dabber cards doon, mga nagre-retire na. So, yun, nagsabi na siya sa amin, sabi niya, ako na lang natitira dito. Sabi niya, baka pwede na ako umuwi. Akala ko sabi niya, samahan mo ako dito. Sabi ako na natitira dito, baka pwede na ako umuwi. Sabi namin, sige, pwede na. Tumatanggap na ng pension si tatay? Si father? Yes, yung tatay ko. Actually, yun nga, pinagpatuloy namin yung paghuhulog ng kanyang contribution as an OFW. So, ayun, nag-umpisa na siyang, nagpe-pension na siya sa SSS ngayon. Actually, nag-start lang siya last year lang, July 2023. Okay. Nakakatuwa naman. So, kahit pa paano, di ba, may dumadating sa kanya na monthly. Di ba, may pambayad na siya ng internet nila. Mukhang pambayad ng internet. Mukhang babad si tatay sa social media. Ay naman, YouTube, lahat po. At syempre, ikaw yung minomonitor nila, di ba? Yes, actually, gamit na gamit namin yan. Kasi syempre, yung internet, alam mo naman, medyo iwalay na kami magkakapatid. So, ayan, talaga sa social media na lang kami talaga. Minsan kami nag-uusap-usap. May GC kami ng pamilya. Kami rin. Nakakatuwa. Dapat naman talaga may ganun, so diba? talaga napaka-importante ng ganun ka-importante yung internet connection sa amin. Uy, i-shoutout na natin to ang ating suki, si Ma'am Rosalina Lovito, Sir Jomer. Hi, Ma'am Rosalina. Yan, mabuting araw sa'yo. Yan, from Hong Kong yan. Yan, ang well-loved follower natin yan. Hello, Ma'am Rosalina. Maraming salamat. Invite mo yung
yung mga tropa mo dyan sa Hong Kong, yung mga Oo, yun OFW members natin dyan. Okay? Share mo lang yung yung link nandun Yes. sa FB, share mo lang yun. Oo, syempre yung Philippine Social Security System na FB page natin. Okay, mula kay Melchor. Hello, Sir Melchor Arutolfo from Pamero. Ayan, sabi niya, sagutin na natin to, Sir Jomer. Kailan po i-resume yung sa UMID ID po? Ayan. So, actually, sa ngayon po, humihingi kami ng pasensya dahil wala pa po tayong ID capture sa mga branches natin. But, instead, ang pinopromote po natin ngayon is yung UMID card upgrading. Paano yan? Paano yan? So, ang kailangan nyo lang po yung mga miyembro ho natin na wala pang 10 years simula nung nakapagpa-capture ho kayo. So, pwede ho kayong mag-request ng UMID card upgrading. So, from UMID card, magiging UMID Pay card na siya. Ang syala. Diba? Ang bongga. Upgraded, no? Upgraded. Anong ganap kapag upgraded na ang yung UMID card? So, hindi na lang siya identification card kasi may ATM functionality na yan. So, di ba, yung iba baka nagkakaproblema sa DAEM registration. So, ito na isa sa mga solusyon kasi matik na siya na yung UMID card pay, yung UMID Pay card ninyo, registered na siya sa disbursement account. So, yung benefits ninyo, yung loan process ninyo, dyan na siya babagsak. Diba, dyan na siya papasok. Paano po bang proseso? Paano mag-apply? Okay, so ang proseso lang nito, ang kailangan nyo lang gawin is mag-log-in kayo sa inyong My.SSS account. So, syempre, dapat nga, kagaya na nabanggit ko, wala pang 10 years simula nung nakapagpa-capture kayo. Okay? Kasi actually, ang gagamitin natin, syempre, same na mukha pa rin. So, kung ano yung picture ninyo. Huwag iba, no? Yes, kung ano yung mukha po ninyo 10 years ago, yung pa rin. So, ayun. Okay. So, yung pa rin kasi magre-reflect kung ano yung yes, okay. kung ano yung details mo. So, parang ang gagawin lang natin, i-reprint lang natin siya. Yun nga lang, syempre, i-reprint na natin siya sa pay card na. So, hindi na lang siya identification card. Yun nga, kagaya na nabanggit ko, pay card na rin siya. So, ibibigay nyo lang yung consent po ninyo doon. And after that, yan, saan tayo pupunta? Sa Union Bank naman. Okay, so pupunta tayo sa Union Bank website or doon sa kanilang app, Union Bank app. So, gagamitin lang natin yung mga credentials na naka-display din yan doon sa once na binigay natin yung consent natin doon sa My.SSS. Yung consent po data sharing consent natin. So, yun. So, may mga ibibigay na details doon sa inyo na gagamitin naman ninyo once na kayo ay nag-login naman doon sa Union Bank. So, mag-open lang kayo ng account doon. By the way, ito, yung iba kasi sabihin nila, naku, Union Bank, mag-open kami ng bank account. So, baka, may maintaining balance. Wala po maintaining balance to. Diba? So, wala siyang maintaining balance. So, hindi rin maintenance lang. Tapos, ano rin yan? Wala siyang maintaining balance, tapos hindi rin siya nagko-close. Yan. Diba? Kasi ibang account to, kakaiba, diba? So, very convenient para sa mga miyembro natin. Syempre diba? gusto natin kasi iba yun, worry, diba? baka pag nag-open ako ng account, paano yung pag hindi nalagyan? Oo, diba? usually Baka pang tanong, magsarado. kailangan ba ng malaking halaga para makapag-open? Pero dito, zero. Diba? Pero ito ang catch natin dyan. Kasi may... Catch. Wow. Okay. Go. So, yung catch natin dyan, may Ascenso raffle si Union Bank. Yan ang gusto ko. Ano ba to? Diba? So, yung Ascenso raffle ni Union Bank, para lang to, exclusive lang to para sa mga mag-upgrade ng kanilang UMID card to UMID Pay card. Siyempre naman. Yeah, so, ang kailangan lang dito, may maintaining balance lang siya na 2,000. Magde-deposit lang kayo doon. Maintaining balance. Tapos, meron lang kayo na parang magta-transfer kayo using InstaPay or gagamitin niyo yung account niyo to purchase online. So, minimum 500 pesos lang yan. Tapos yun nga, yung maintaining natin is 2,000 pesos. May raffle entry na kayo. Nice. Tapos, anong pwede nyo mapanalunan dito? Ano? Weekly, may raffle. Weekly? Yeah, may weekly raffle dito. GC. SMGC, 5,000 Akala ko pesos. group chat. Hindi. Ano? SMGC? Gift certificate. Gift certificate. Okay. Okay. Klaruhin natin so, yan. gift certificate. Hindi group chat. So, yun Tapos, aside from that, ayan, may pa-NMAX. Diba? Saan ka, pag gusto mo magka-motor, sumali ka na, mag-upgrade ka na. At ito ang pinakabongga dyan, Nissan Navara.
Ang O, taray. diba? Oo, diba? So talagang So, Nisa nako, Navarra ang gagamitin mo sa pagpunta ng branch. Diba? naman. Oh, gusto ko yan. So, mga members, no, pinag-uusapan ho natin ay ang UMID card po. Kung gusto niyo po ganitong kadetalye ang sagot, sali ho kayo sa aming talakayan. Kasama pa rin natin si Sir Jomer Gonzales, ang mahusay na speaker po natin mula sa Member Education Department. Okay, sali ho kayo. Kung may mga comments kayo, concerns ho about SSS, nako, pagtutulungan ho namin ni Sir Jomer. At gusto namin din malaman kung ano po yung best practice nyo para sa pag-monitor at pag-verify ng inyong mga records sa SSS. Okay? kapit kamay namin sasagutin. Yes, okay. Hirit na natin to mula kay Shian Ablen. Hanggang anong edad po ba pwede mag-stop ng pag-remit ng SSS contribution? Ako, gusto niyo na mag-stop. So, ganito yan kay ma'am or sir Sian. So, actually, for the country, kung employed po si ma'am or sir Sian, ang kailangan, mandatory ho tayo hanggang sa tayo po ay umidad ng 65 years old. Ayun. Para sa mga employed members yan ha. So, unless kung tayo ay separated na po, okay, so pwede na tayo mag-file ng retirement at age of 60. Ayan. Basta meron kang at least 120 contribution. Actually, yan laging paalala namin sa mga seminars namin, sa mga orientations, na the magic number for the retirement is 120. Correct. Minimum lang naman po yung 120. Yung iba kasi, ay naka 120 na ako, pwede na ba akong tumigil? So, hindi po. Minimum lang yung 120. Oh, okay. So, kagaya nga ng tinatanong namin sa inyo, ano ba yung mga best practices ninyo to check your records, diba? So, kasi pag na-check ninyo yung records ninyo, pag nakita nyo doon, naka 120 na ako. So, sure ka na pagdating mo ng 60, pensioner ka na. Diba? Pero yun nga, minimum lang yung 120 at again, as long as tayo ay employed, tuloy-tuloy po yan hanggang mag-65 years old. Kasi iba, sir, di ba, bata pa, nakaka-120 months na nahulog. Yes. So, mag-stop na ba dapat? So, dapat hindi. Di ba? So, dapat hindi. Tuloy-tuloy. The more your contributions are, the higher it is, then the higher your benefit will be. Ayun, diba? take note of that, okay? Mula naman kay Amirul. Ay, Tidal. Ayan. Good morning, ma'am. Ask ko lang po, paano po kapag forgotten lost S number na po? How can I retrieve it online po? Wala po kasing malapit na branch dito sa amin. Nako. Saan kaya siya, Saan kaya si balikan mo kami kung saan ka, no? Pero, sir, paki-address natin Pero to. yun, kung walang malapit na branch sa kanila, sa talagang effort, lalo sa mga provinces kasi di ba medyo may kalayuan talaga. So actually, last time nung pumunta kami actually we conducted seminar sa Lawag. So Silawag pala yung nag-iisang branch lang natin for the whole Ilocos Norte na. So talaga imagine mo yung paano yung mga sa far from areas, di ba talagang dadayuhin nila. Pero no worries para kay Am kasi kung nakalimutan ninyo yung SSS number ninyo, meron kayong way to verify. Una is by calling us. Yun yung natin, hotline natin, which is yung number natin is again 1455. At syempre yung usap tayo at sss.gov.ph. Nandiyan din yung sa CRMS natin. Pero yun, pwede kayo mag-email doon sa usap tayo at sss.gov.ph. Ilagay nyo lang yung detalye nyo doon. Magkwento lang kayo ng konti doon. Sabi nakalimutan ko na kasi yung SSS number ko Tapos lagay mo dito, ito yung pangalan ko, ito yung date of birth ko, ito yung mga pinasukan ko, your valid IDs. Yan. Attach ka rin doon ng mga supporting documents. At yun, babalikan ka namin. At saka balikan nyo kami paki-mention kung saan po kayong lugar para matrace ho natin kung saan branch po kayo malapit. Okay? Mula kay HR, Hanshan Plata. Tingin ko, company rep to. Okay. Regarding po sa SSS loan employee, nagkaka-penalty po ba si company if hindi nahuhulugan ni employee yung loan nila? Okay. Meron po bang accountability ang isang employer kapag hindi nagbabayad ang empleyado? Dito papasok talaga yung natin yung tinatawag natin na employer legal obligations, diba? Isa yan sa mga obligasyon ng ating mga employer na kung saan pagka yung ating empleyado may loan, obligasyon natin na ibawas yung monthly amortization sa kanilang sahod at i-remit yan kay SSS. Hindi lang natin obligasyon na aprubahan yung loan nila. Okay? I-certify yung loan application nila, i-deduct, i-remit kay SSS. May iba nagtatanong, paano hindi naman sa akin, hindi naman ako nag-certify niyan. Kakapasok niya pa lang sa company, sir, pwede niya pa bang pabawas yung previous loan niya? Opo, pwede. Actually,
once na hinar po ninyo yung isang miyembro at meron siyang standing loan balance kay SSS, inaako na ho natin yung obligasyon to deduct and remit. Kaya nga po nakalagay isa yan sa mga obligasyon ng ating mga employer na pagka may newly hired employee ho tayo, pagsisecure po natin sila ng updated statement of account. Ayun. Hindi lang pwede yung chika-chika lang na Oo. parang may Good loan ka ba? Di ba may Good loan morning, ka sir. ba? At sabihin naman ng empleyado, di ba? Ay wala. Naku, loan ew. Di ba? Oo nga. O kaya meron, ay matagal na po yun, yan yun na po yun. Diba? Ayun So, na. diba, yung pala, nako, ay yung utang niya lumalaki na lumalaki na, Oo. diba? So, again po, para matulungan din natin Correct. yung ating Tulungan naman empleyado. talaga. Tulungan Oo. yan na kahit na hindi tayo yung nag-certify, again, hinar natin itong tao na to, andun na yung obligasyon natin na ipagpatuloy yung deduction at remittance. Okay? Para hindi na lumaki. Kasi tandaan po natin yung loan ho, yung iba, yung miyembro ho kasi minsan nakakalimot. Diba? Pagka nangutang, nag-apply ng salary loan. Ayun, pagkatanggap, ayun, nakalimutan. May utang kay SSS. Dapat i-update si Oo. employer, di ba? Hindi ho kami nakakalimot. Ang SSS ho, automatic po yan, Opo, no? ang masaklap doon, pagka ikaw ang miyembro ay isa na nag-file na ng kanyang retirement, binaawas natin yan. 'Di ba? So, sayang naman, 'di ba? So, kumbaga kung sana nagampanan ng employer yung kanyang obligasyon na i-deduct, 'di ba? Correct. So, hindi na lumaki. Okay. Sir, paki-acknowledge naman 'tong mga viewers natin ngayon. Nako. So, si Ma'am Lizelle de los Salvadico from Malaysia. Hi, Nako, hello po. Malaysia. And from Zeni, si Zeni, Ma'am Zeni Paras. Good morning, Ma'am Zeni. Good morning to all yan. Maraming salamat po sa pagtutok ngayon sa programa natin. Baka may mga tanong kayo, ha? Oo, sali ho kayo, ha? Sali kayo. Kahit na mukha kaming tunog, may sakit ko kami. Hindi lang ho sickness ang topic natin. Ay, pagaling na ngayong araw tayo to. sa awa ng Diyos na itatawid na natin ang mga Opo, pakiramdam natin. Sino bang mga nakaka-relate ngayon? Kasi oo nga, naging trending naman yung mga pag-ubo-ubo na yan. Anyway, okay, mula naman kay Storya ni Juan. Oy, okay. Ang sabi niya, please link to check mag-OFW ang kanilang SSS number if nakalimutan na nila, please. Okay, Please siguro link. best practice niya to. Oo, Okay. please need to check mag-OFW ang kanilang number if nakalimutan na nila. Okay. So, probably baka Paano yung kaya? ano niya, Oo. baka tanong siguro siya. No? So, Usually kasi ang mga OFW, sir, yun nga, nakukonfuse sila. Ano ang membership type talaga nila? yeah, so ang ating mga OFW, ang membership type nila is mandatory yan. Okay, so mandatory yan for both land-based and sea-based. Okay, so kasi dati akala lang nila kasama pag kasi sea-based yung mga seafarers natin. Okay, so mandatory yan sila. So yung mga land-based naman, so mandatory din yan kung meron tayong existing na bilateral agreement dun sa country kung saan sila naka-base. Pero kung wala naman, they can register pa rin as OFW, self-employed. Paano nila yan. mabe-verify po yung kanilang SS number? Okay. So, yung mga hindi po kagaya nga po na nabanggit ko kanina, nakalimutan nyo yung SS number ninyo, may way ho kayo, syempre hindi kayo makakatawag doon sa hotline. So, but I guess kung hindi man kayo makatawag doon sa aming hotline, meron tayo doon sa usaptayo at sss.gov.ph. So, yung usaptayo at sss.gov.ph, hindi lang yan local, ha? International yan. Kahit yung mga OFW, pwedeng mag-email dyan. So, yung mga concerns, kagaya na nakalimutan nga nila yung SS number nila, lagay lang nila doon, kwentong konti lang, na nakalimutan ko yung number ko, tapos ito yung pangalan ko, date of birth ko, ID ko, ipa-facilitate na natin yun, i-verify na ho natin yan. Correct. Yan. Kaya Diba? bago kayo bumiyahe, no, bigyan ng panahon. Yes. Ito na nga yung mga tinatanong natin, mga best practices on how to Tama. monitor and update your SSS records. No? Bigyan po natin ng panahon ang pagbe-verify ng inyong mga hulog or Yes. SS number mismo, no? At saka nga po ito tip lang din para sa ating mga OFW. Actually ito na experience, self-experience talaga to. Personal experience. Alam mo kasi yung tatay ko, sabi ko nga, diba, isa siyang OFW. So nag-start siya maging OFW around grade 3 pa lang ako noon. So wala pa ako sa SS. So talaga nung naging OFW siya, hindi niya na nadagdagan Oo. yung kanyang contribution. Maraming ganyan ang kaso. So, buti na lang pumasok ako sa SSS. So, ayun. So, doon natin nakita yung importansya. Kaya naman, pagkapasok sa SSS, ayun na, pinagpatuloy yung paghuhulog. Pinagpatuloy namin yung paghuhulog niya. Kasi nakita natin yung importansya. So, sana po, panawagan din para sa mga kapatid Sige, natin sir. na Go ahead. OFW na
pwede ho natin ipagpatuloy yung ating membership kay SSS as an OFW. Correct. Again, the more your contributions are, the higher it is, then the higher your benefit will be. Okay, so yun lang ho lagi yung tatandaan natin. Hindi ho tayo habang buhay OFW. Correct. Hindi, 'di ba po ang OFW kasi 'di ba may trabaho 'yan kasi may may kontrata. hangganan Diba? ng lahat. So paano maraming yung mga kaibigan dati ng tatay ko na hindi na na-renew yung kontrata. So ayun na, so wala na, 'di ba? So natigil na yung natigil na yung paghuhulog or natigil na syempre yung source of income nila. So habang sana na medyo malaki-laki na malakas pa at medyo kumikita pa tayo ng medyo bongga-bongga, 'di ba? Maghulog na tayo, magtabi na tayo ng paunti-unti. Magsubi. Yes. Kasi again, pagdating ng panahon, walang ibang makikinabang dyan kundi tayo bilang miyembro. And of course, yung pamilya din natin. Yun. Speaking of pamilya, hinihiling ko rin na sana magkaroon din malasakit yung mga family members, mga lalo na yung mga OFWs, or di ba, yan, nasabi mo nga, nakakalimot. Minsan pag tumawag ang tatay mo, oy tay, yung SS mo, silipin mo rin. Ibigay mo sa akin yung SS number mo, i-verify natin, bigyan mo ako ng authorization, i-verify natin, baka pwede mo pang ituloy yan as OFW member. Kasi yung iba, nare-realize nila, minsan yun na nga, babalik sa Pilipinas, kasi syempre, senior na. Oo. So, pagbalik dito, 60 years old na, only to find out na, yun nga, kulang sa 120. Pwede naman dagdagan yan. Pwede naman dagdagan. Pero, imagine mo, sana, pagdutong ng 60, di ba, nagpe-pension na sana sila, di ba? Pero, yun nga, ang nangyayari, dinadagdagan pa nila kasi kulang pa. Nasana, nung time na sila ay aktibo pa na kumikita, di ba? Malakas pa sana nakapaghulog na. At saka alam mo mga OFWs kilalang mga generous yan. Pag uwi niyan, ayan, mega treat the family members, bigay-bigay todo lahat yan, di ba? Pagka tumawag ang anak na, sabi, tay, bagong cellphone. Diba? So, yun. Cellphone, anong gadget, anong hilingin ng anak, diba? Ng asawa, halos ibigay lahat yan. Bigyan din natin ng importansya. Okay, ayan. Mula kay Ma'am Rosalina Lovito, sabi niya, Hong Kong pa rin, ma'am. Have a nice day. Ay, nako naman. Sige, dalawan mo kami, Rosalina, pagka nandito o kaya tayo ang dumalaw. Di ba, Direk? Tama. Calling the attention. Abangan. Okay. Mula kay Sir Rene Ando Enriquez Canayas po, 60 years old na po ang member, and upon checking, nasa 93 pa lang ang total contributions. Can we continue paying as self-employed para naman para ma-avail ang retirement? Thank you. Yan. Okay. So, ang ganda ng tanong niya. No? Ito yung binabanggit nga natin na 16 na Imagine mo sana kung nakapaghulog noon pa, kalakasan. Di sana, nagpe-pension na, di ba, at age of 60. Pero again, pwede natin yan. Pwede pa natin magawa ng paraan yan. At age of 60, 93 contribution, pwede siyang maghulog. Actually, dalawa yung option yan It's either yun nga, nabanggit niya, self-employed, or voluntary paying member. So, dagdagan yung contribution. Mabuo yung magic number natin na 120. So, ilan na lang yun? 93. So, 27 months na lang. So, nasa 2 years na lang yan, di ba? Wala pang 2.5 years yan. Dagdagan nyo na po. Sabi ko, konting kembot na lang po. Konting na lang, 'di ba? Konting kembot na lang, konti na lang yan. Konting subi-subi na lang. Yes. Pero napakagandang benepisyo naman na makukuha mula sa SSS. Tama. Okay? At pagka nag-retire tayo, lifetime 'yan. Lifetime, habang buhay po kayo magpe-pension kay SSS. Actually, tawag pa nga namin double lifetime kasi pagka yung miyembro, upon the death of the retiree, alam mo, 100% nililipat yan doon sa asawa. Correct. Legal spouse. Uy, may maganda tayong balita, sir, sa mga members, no? Kung kayo po ay nasa remote areas, abangan nyo po ang SSS e-wheels. Pwede rin nyo pong i-request ang inyong barangay para puntahan po kayo ng SSS e-wheels. Yes. At alam nyo ba, yung mga yung e-wheels, actually nakikipag-partner din kami with branches. Okay. Yes. Currently, may mga pagka bumababa sila sa barangay or yung mga organizations yan. Kasama si member education kasi aside from the services, nagbababa tayo, meron tayong information dissemination. So yun. So at yan ang isa sa pinaka-top platforms na kinakampaign ngayon ng ating management, di ba? Yes, di ba? So kailangan na kasi actually pagka bumaba ka doon sa mga barangay, andun yung andun yung yung bulto ng miyembro na
gusto nilang maghulog, pero hindi nila alam paano. Oo nga. Diba? Paano ba maghulog? Tapos ano bang magiging benefits ko? Kasi dati ako naghulog. Kagaya dati, pumunta kami sa Alabang Muntinlupa. Alam niyo po andun kami, syempre nagkakanta kami. Andun ho kami sa may tricycle. Okay. Diba? Sa ilalim ng init ng araw. Mukha kami nagtitinda ng kaserola doon. Char. Pagkatapos, pero ayun, alam mo, pinaikutan lang kami ng mga tricycle driver. Ang daming tricycle driver doon, yung iba, dati conductor ng bus, driver sa mga pabrika. Tapos yun na nga po, dahil sa pandemya, natigil, ngayon nagta-tricycle driver. So ang tanong nila, gusto kong maghulog gusto kong dagdagan. Kasi na-verify nila. Yun ang kagandahan kasi sa e-wheels po, may dala kayong may verification tayo dyan. Actually, hindi lang verification dyan sa e-wheels may mga services yan, like mag-a-update ka ng records mo, single to married, o kaya magdadagdag ka ng beneficiaries, tumatanggap dyan. So, pwede, binababa natin yung mga serbisyo natin. Sa branches, binababa natin yan. At after nun, mabiverify nila, pupunta ngayon sila sa amin. Na, sir, itong ganun nakita namin, ito yung hulog namin. Ano po bang dapat namin gawin? So, dun papasok naman yung counseling. Okay? So, again, napakarami ho na mga miyembro natin na natigil na sa paghuhulog. Hindi lang nila alam paano. Oo nga. Ayun nga yung sinasabi nating serbisyong ramdam mula sa SSS. Syempre. So, yun. So, abangan nyo po sa mga remote areas. Pwede rin po yung hilingin nga ang barangay nyo po makipag-coordinate sa amin para maibaba po natin ang serbisyo. Okay, sir? Go ahead. Ayan. Question from R.S. Let. Hello po. Saan po pwedeng maghulog ng SSS contribution kung naka-base na po sa ibang bansa? At paano din po mag-apply for loan condonation? Ayun, Nako, ang ganda tanong naman ni RS Let, di ba? Actually, inisip ko na yung kanina, yun sa loan Okay. Pero sagutin muna natin yung unang tanong niya. Oo. Nasa ibang bansa siya. So, paano ba magbayad ng contribution? Correct. Okay, so marami ho tayong ways dyan para magbayad. May marami ho tayong ang kailangan nyo lang po is mag-generate ho tayo ng payment reference number online. So, actually, ito po ang tip namin. Yung iba ko kasi, monthly ko ba yung gagawin? Quarterly? Kasi yung iba, syempre, busy mga OFW. Yun, totoo. Alam nyo po, kung halimbawa ang gusto nyo po monthly, isang beses nyo lang gagawin yan. Okay, isang beses nyo lang gagawin. Tapos sa susunod na buwan, may system-generated PRN na. Diba? So, ang gagawin mo lang, print ka na lang ng print lang. Diba? O kaya kahit hindi, screenshot lang diba? Kung walang printer, no worries, screenshot mo lang yan. So, tapos, sa case niya, as what? OFW member? As OFW. And then? Pagkatapos, may mga collecting partners na ho tayo dyan. So, may mga partners tayo overseas, may mga kapartner din tayo ng mga banks na nag-a-accept ng payment po ng ating mga OFW. Pwede rin kung halimbawa kung may kamag-anak ka dito sa Pilipinas, pwede mo pakisuyuan. Kagaya nga po namin, 'di ba? Yung tatay ko pinaguhulog, OFW siya. So, kami na lang ho, 'di ba? Yung pamilya niya rin sa Pilipinas, kami na lang ho yung nagbabayad. Yung trusted talaga. Yes, 'di ba? So, doon mo na lang sa misis mo na lang. And 'Di ba? And then, yun ang kagandahan, 'di ba? So, marami tayong way para kumbaga para kahit nasa ibang bansa tayo, pwede nating bayaran yung ating contribution. Yung sunod na tanong naman niya, yung loan, diba? Yung loan condonation. So, good news po ito para sa ating mga miyembro. May mga past due short-term loan. Yeah. Kasi meron tayong tinatawag nga na condonation. Yung consolidated. Okay. Yun kasi yung pagkakalam ng members condonation. May condonation pa ba? Ano na ho ang tawag? Meron. Pero ang tawag ho natin dyan ay Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty. Pwedeng pakiiksian. Ang haba. Consoloan. Ayun. Okay. So, actually, consoloan. may mga art card tayo dyan sa Facebook ko at saka may vlog tayo diyan, may TikTok tayo diyan. Nandiyan ho yung ginawa ho ni member Ed ho yan. Andiyan ho yung aming artista namin si Abby, di ba? Paano mag-apply? Famous awardee. Naman. Okay, paano mag-apply sa Consoloan? Okay, so sa Consoloan gagawin lang ho natin diyan, online din po yan. Okay. Maglalagin lang tayo sa ating my.sss account. Tapos, under the loans menu, i-click nyo lang po yung apply for consolidated loan program with condonation of penalty or Consoloan. Bakit consolidated loan program? Bakit? Kasi po, hindi lamang kung meron ho kayong past due short-term loan like salary loan, calamity loan, emergency loan, i-consolidate po natin yan into one account.
account. Okay? And once kaya consolidated loan program. Gagawin natin siyang isang account, tapos po i-merge natin yung principal at yung interest. Okay? Yun na lang ho yung babayaran natin. Okay. Yung penalty po, subject yan sa conditional condonation. Okay? So, bakit conditional condonation? Kasi once na ma-zero ninyo yung principal at yung interest, mazizero din po yung inyong penalty. Yung may mga educational loan, pwede ba dyan, sir? Ayun, yun nga lang po, hindi kasama ang mga educational loan. Bakit? Kasi po mas mahaba ho kasi yung repayment term ng mga may educational loan. Ayun. Kaya hindi ho sila kasama dyan. So yun, well said naman. Okay. At saka ito po pala yung mga mag-a-apply, may dalawa ho kayong mode. Either full payment, one-time full payment, or installment. Yan. Kasi yung iba, baka naman hindi naman ganun kalakihan yung principal at interest, di ba? Ang tip namin dyan, bayaran mo na. Isahan na lang, di ba? After applying for consul loan, kailan sila pwede mag-loan ulit? Yun, di ba? Kasi Oo, gusto syempre, pa nila mag-loan. Yun ang gusto nila Totoo. mga members After 3 months from full payment. Okay. O di ba, 3 months lang antayin Pero mo. dapat yung hulog nila. Pero dapat tuloy-tuloy po ha. Oo. Hindi po siya matatag as yung tawag natin doon is defaulted consul loan. Okay, so hindi ho siya magiging defaulted consul loan. So kasi po pagka defaulted consul loan yan, eto po. Paano kung halimbawa, sabi ng member, nag-apply ako. Okay. Unfortunately, nagkaroon ako ng emergency. So hindi ko ngayon siya nabayaran. Hindi ko natapos. Alam niyo po, napakabait ni SSS. Ano? Kasi pwede ka na namang mag-apply uli. Di ba? Mag-apply ulit ng consul Consul loan. loan. Okay. Di ba? Oo. Hindi yung kagaya dati So may mo. one more chance. Actually, hindi lang 1 more, 2 more, 3 more chance. Many Di ba? chances, okay? Di ba, imagine ninyo ha, pagka hindi mo nabayaran, bibigyan ka uli ng pagkakataon ni SSS, apply ka na naman. Oo. At yung penalty mo, subject na naman yan for condonation. Ayun. Di ba? Oo. Yun nga lang, pagka yung accounting nyo natag na as defaulted consul loan, at na fully paid mo na yan, ang renewal na after 2 years na. Kumbaga yung sanction doon na lang. Oo. Di ba? Pero still, ang kagandahan, naka-renew ka, di ba? Nakapag-apply ka uli. Ang sinasabi ng SS, pahinga ka muna. Ha? Yes. Ayusin muna natin yung loan records mo, ha? Okay. Sir, may question dito mula kay Berna Abes. Hi, Burma. Berma, magagamit ko po ba yung SSS ko na nag-stop ako ng payment ng 2016? Okay, Ma'am Burma, ang sagot dyan ay isang napakalaking yes. Okay. Isang napakalaking yes. Pwede ho yan. Tandaan po natin, meron hong kasabihan kay SSS. Once a member is always a member of SSS. Hindi ho nawawala ang pagiging miyembro ho natin. Natigil lang ho yung paghuhulog ninyo 2016. Kung halimbawa, meron na kayong 50 months, ngayon po gusto niyo ipagpatuloy yan, madadagdag lang yun. Magiging pang 51, 52. Hindi ho nawawala yung membership ninyo. So, mas maganda, dagdagan. Yes, tama yan. Activate mo yung membership mo. Okay? Mula kay Lo Apura Liboon. Good morning po. Saan po pwedeng kumuha ng PRN? Okay. Maraming paraan, di ba, Marami. sir? Oo. Siyempre, ang pinaka-easiest talaga dyan is via your My.SSS account. Saan pa? Mobile app. Wala kang laptop, wala kang desktop. May mobile app. Okay, pwede tayo. Download nyo lang po yung SSS mobile app natin. At huwag kong kukuha ng PRN sa scammers, ha? Naman, nako, no to scammers. Parang awa na po ninyo. Please, okay? Opo. Mula kay Dory Martinez Cruz, ano ang pwedeng gawin pag hindi ko nakikredit yung retirement pension ng January at February 2024? Uy, ngayon lang, sir. Wala pang crediting. Naku, hindi na credit yung pension. Baka na-akop siguro. Di ba? Kasi meron ho tayong tinatawag na annual confirmation of pensioner. Posible. So ito ha. Anong kwento ngayon sa AKOP, sir? Di ba may latest tayo? Ayan. So, nabanggit na nga ni ma'am. So, di ba may latest tayo ngayon yung AKOP natin. O annual. Ano ba yung AKOP? Annual Confirmation of Pensioner Program. So, ito po, parang sinasabi mo lang naman kay SSS, SSS, buhay pa ako. Oo. So, pag-pensionin mo pa rin ako ha. Tuloy-tuloy dapat ang pension ko. Okay? Anong age nga yung pwede, nire-refer Eto na po. natin, sir? So, nirevise lang ho natin. Sa May konting revision lang tayo dyan. Kasi dati, pagka yung mga pensioner po, retiree pensioner to be exact, if they are residing in the Philippines, hindi ho sila required sa AKOP. Ngayon po, residing in the Philippines, isang retiree pensioner, pagdating ho ng 80 years old, required na ho tayo sa AKOP. Oo. Okay? Bakit nga ba? Bakit nire-require natin mga 80 years old sa AKOP ngayon?
Kasi tinitingnan natin kung baka mamaya, may ibang cases kasi baka mamaya hindi dineclare, di ba, ng kanilang kamag-anak. Actually, maraming ganyan no? Di ba? Kasi lalo na kung medyo palong-palo yung pension, hindi dineclare ng kamag-anak na nagpaalam na pala ang tinawag na pala ni Lord, di ba? Oo. So, ayun, ang kumukubra ng pension, yung yung hindi naman karapat dapat. Okay? So by the way, ito rin po tip yan. Kaya kung may makakilala ho kayo dyan, alam niyo naman pagka nagkakatumpukan yung mga marites, di ba? Tapos naalaman, si ganito, patay na, ganun yung anak kumukuha, di ba? Ganyan. Tapos i-report nyo na ho sa amin. Tulungan nyo rin kami. Okay? Opo, tulungan nyo po kami. I-report nyo ho sa kasi again, kung hindi naman po sila yung rightful beneficiary, di ba? Tandaan ho natin, pondo rin ho natin yan. So, pangalagaan din po natin. Para mapakinabangan ng tamang beneficiary. Yes. Okay? Mula kay Michael Monido Gavilanes, ma'am, ask ko lang po, kahit hindi po ba kami kasalang asawa ko, pwede po bang ilagay ang name ng anak ko sa benefits ng SS ko? As beneficiary siguro, sir. Yes. Pwede, Sir Michael. Pwede mo ilagay yung anak mo as your beneficiary. Actually, hindi lang pwede. Dapat na ilagay mo yung anak mo sa beneficiaries mo. Kasi minsan ito yung nagiging practice ng iba. Actually, hindi naman practice pero kumbaga parang nakakagawa ng ibang miyembro na pagkakumuha na ng SSS number, minsan kung sino yung declared doon, hindi na na-update. Na dapat tungkulin din ho natin to update our records. Yeah. Ang anak po, pagka below 21 years old, they are considered as primary beneficiary. I-declare mo man yan sa minor. Hindi, primary. Yes, minor pa rin yan. Magpe-pension ho yan. Kumbaga magpe-pension, tatanggap ho ng benefit kay SSS. Pero pag umabot na ho yan ng 21 years old, i-consider lang ho natin sila as designated beneficiaries provided na dineclare ho sila ng miyembro doon sa kanilang SSS record. Paano na lang ho kung doon sa yung mga anak niya wala ho kayong dineclare. Oo. 'Di ba? At umabot na ho sila sa 21 years old. Pero sir, yung may mga dependent na medyo nakapag-asawa na maaga, ano mangyayari doon sa pension nun? So ito po kasi 'di ba ang rule natin, 21 years old considered pa yan as minor. Okay. Pero pag yung bata ho umabot na ho sa edad na 18, tapos may kinakasama na. Okay. O kaya naman nag-asawa. nag-asawa. Kahit wala pang 21, titigil na ho yan. Ayun. Diba? So, yun po. So, huwag mo na mag-asawa. So, diba? Mag-ipon muna tayo, diba? Uy, okay. Mga members, naku, ang saya-sayo ng discussion natin. Siyempre, kasama natin si Sir Jomer Gonzales, ang ating mahusay na speaker mula sa Member Education. Pinag-uusapan pa rin natin ang iba't ibang programa ng SSS, mga best practices po on how to monitor and verify your records. At ang yung mga concerns mga OFW members, naku, iparating nyo ho. Sali ho kayo sa aming talakayan. Dito po sa inyong paboritong programa pa rin ang Usap Tayo. Okay. I-address natin tong question mula kay Charmian Lim. Hello po sir, OFW from Kuwait. Tanong ko po, saan po, paano po mag-a-apply ng loan condonation? Love na love nila ang condonation, okay? Ano kasi ito actually kahit yung sa mga kakilala ko din na OFW, yung iba, ganyan, na employed kasi sila sa Pilipinas Tapos na-separate kasi nagkaroon ng magandang offer sa ibang bansa. Unfortunately, may naiwang utang sa Pilipinas. So, ito na ho yung pagkakataon ninyo. Again, kagaya ho na nabanggit ho namin, online na po. Okay? So, pwede ho kayo, mag-login lang kayo sa inyong My.SSS account and under the loans menu, i-click nyo lang po, apply for Conso Loan. Conso Loan na po ang tawag dun sa condonation ho natin, ha? Yes. Yan, okay? Mula kay EJ Automart, pwede po bang ma-convert yung contribution ni Mrs. na bayad na lang sa loan? Uy, naku. Actually po, actually, nakapakinig na ako dati sa ano yan sa may ganyang practice kay Pag-ibig. Okay. Ayan, kay Pag-ibig ko kasi, parang pagkakarinig ko na is parang a year, pagka walang pumapasok na payment, talagang binabawas sa contribution. Yun nga lang po, sorry, kay SSSO kasi hindi natin pwedeng ibawas. Yes. Kasi alam nyo po, tayo po ay may pinapangalagaang benefits. Yes. Diba? Pinangangalagaan natin dyan yung sickness, maternity, lalo na yung retirement. Paano na lang, kasi kay Sir EJ, paano na lang kung yung misis ninyo, eksakto 120. Diba? 120 contribution, pension yun kay SSS. Oo nga. Binawas namin yung utang. Yes. Disqualified na ngayon sa retirement pension, diba?
So So, mga yun yung members, sir, inaalagaan syempre natin. iba ang pagbabayad sa loan balance at Yes. iba ang pagbabayad sa contributions. Tama Yan. po. So, kaya po hindi ho siya binabawas sa inyong mga contribution. And eto po, yun nga po ang pinapayunghan natin ngayon. 'Di ba? Hindi na kailangan ibawas kasi meron tayong console loan. Oo. 'Di ba? Apply na lang tayo ng console loan. Mm-mm. Baka mamaya may magtanong diyan, naku hanggang kailan ang deadline ng console loan? Oo nga, yan ang tanong Walang deadline. Actually, nakasanayan ng members, no? Condonation Yes. ba? May deadline. Lagi Console loan. ho eh, Okay. diba? Lagi Sir, kasi paliwanag na mo. ganun Lagi na ang nangyayari pagka yung mga nag-a-apply ng Oo. console loan. Kaya Actually, binabaliwala. condonation nun eh. Unang tanong lagi pagka kahit kami sa mga seminars namin, pagka nagtatanong sa amin, uy, kailan ang deadline? Oo. Kakaumpisa pala ng program, tanong kaagad, kailan ang deadline, di ba? So ngayon po, walang deadline. So, kung halimbawa, naku, kasi medyo tight ang budget ko ngayon, di ba? So, gusto kong mag-apply pero wala pa akong pambayad. Naku, no worries mga sir, ma'am. Kasi nga po, wala pa tayong deadline. Oo. So, kung halimbawa, malay niyo sa, pagdating ng May, di ba, bigayan ng mid-year. Oo. Ayan, andun ang pambayad. Sige lang po. Oo, wag na ho natin hintayin ng deadline, please, no? Uy, acknowledge natin ang mga bisita natin ngayon dito sa studio. Naman. Ang aming bagong Vice President for Public Affairs and Special Events Division, si Sir Sammy Santos. Hello, Hi, Sir Sir Sammy. Sammy. Welcome po dito sa Usap Tayo. And of course, ang Ayan. bagong head ng Corporate Communications Department, si Miss Cathy Mamaril. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am Kari. Yan. Hi, sir. Welcome po. Sa susunod siguro, minsan, gusto niyo ba, sir? Umupo tayo ngayon. Sa susunod po, no, makikita niyo po ang aming mga top heads ng Public Affairs and Special Events Ito Division. dadami na kami rito. Oo, at saka marami kami. Abangan niyo po yung mga programa na hinahanda at niluluto po ng Public Affairs. Yes. Excited Sa susunod na po dyan, may kami ano dyan. na dito, may mga pakapi-kapi na. May ganun. Ayun. Thank you for joining us this morning, sir, and Thank you, Ma'am sir, Cathy. ma'am. Okay? Sir, tuloy tayo ulit mula naman kay Manuel Gagar. Sir, good morning po. Paano po yung sa overpayment po? Ano kayang overpayment to? Nako. O baka overpayment ng loan siguro. Yes, assume natin, sir, loan. Okay. So kung sa loan po yan, pwede ho tayo mag-apply na tinatawag natin na overpayment applied to current loan or OPA-CL. Mhm. So ang kakailangan lang po dyan, kung employed, pwede ho yung employer ang mag-request. So, dapat nga. Kasi Sorry. ang karaniwang nagiging kultura, Yes. practice, yung mga members na employed, sila yung pumupunta sa branch. Tama ba yun? Actually, ganito ho yan ha. Kung employed ho tayo, dapat yung employer natin. Ayun. Bakit? Kasi nakay employer ho yung supporting documents. Correct. Yung report form, yung collection list, nakay employer. Yun ho kasi yung i-attach, yun ho yung hahanapin natin. Kasi doon po natin makikita, may overpayment nga ba talaga? At ilang buwan yung overpayment. Okay, so yun po. Employer ho. Okay, unless tayo po ay separated na. Ayan. Yan. Pag Separated na, tapos syempre separated na tayo from our previous employer. nahiwalay na sa trabaho. Tama. Tsaka pa lang po tayo, pwedeng tayo na mismo. Correct. Ang kailangan lang ho natin, bumabalik tayo sa employer natin, hingin po natin yung mga supporting document. Oo. At tayo na ngayon yung magre-request ng OPA-CL o overpayment applied to current loan. Oo. Current loan kasi kung may bago kang loan, i-apply lang ho natin yung overpayment mo from your previous loan to your current loan. Okay? Pero ito po, para maiwasan na natin yan. Siyempre, di ba, kung pwedeng iwasan, bakit natin, mas maigi iwasan, di ba? Oo. So, yun ang ano natin. Paano maiwasan overpayment? Pagka tayo po ay mag-a-apply ng halimbawa salary loan, mayroon hong kinaltaso sa atin sa sahod natin ng monthly amortization. Kakakaltas pa lang. Okay? So, gagawan pa ho ng report yan ng ating employer. Oo. I-remit kay SSS, gagawa ng report. So, ang tawag ho natin dyan, payment in transit. Okay? So, wag muna ho tayo mag-apply ng salary loan. Oo. Mabilis lang naman ho ang posting. Oo. Actually, ano lang yan eh. Minsan araw lang, wala Basta nga. Ilang tamang araw documents. lang. Yes, diba? ang bilis lang ng Oo. posting. Pag nakita ho ninyo posted na ho yung dideduct sa inyo, hala, sige, mag-loan ka na. Di ba? Online, ha? Online. Gamit ang inyong my.sss account. Yes, Okay? diba? Sir, acknowledge natin to mula kay Michael Monido Gavilanes. Hi, Sir Sabi niya, Michael. thank you po, sir and ma'am, sa pagsagot ng tanong ko po. God bless po, sir and ma'am. Ay, Naku, God maraming bless. salamat naman. At Sir Michael, huwag kang magsasawa ha, lagi ka manood. At i-share mo, syempre. Yes, okay. Mula kay DHL Casti, pwede pa din bang hulugan ang mga years na hindi ko nahulugan? Example, year 2020, 2021, 2022, at 2023.
may retroactive ba tayo, sir? Nako, yun lang. So kung bakante lang ho talaga yung mga years na yan, talagang yan ay mananatiling bakante. Okay? Mananatili ho ng bakante yung contributions na yan unless po tayo ay employed. Yan. Employed tayo during that period. So dineduct sa atin, actually kanya hindi dineduct eh. Diba? So si employer nagkaroon ng lapses on their part. Maraming kasong diba? ganyan. So ang mangyayari ho dyan, si employer ho, okay, babayaran niya yung contribution including the penalties. Correct. Okay? Pero para sa mga, kung tayo ay voluntary, self-employed, hindi na ho. Bakante, mananatiling bakante lang ho yan. Paano kung may resistance si employer? Ay, nako, hindi ko mababayaran ng hulog mo. Anong gagawin ng member? Ay, nako, pumunta ka na kay SSS. Yan. Sa alimang tanggapan na malapit sa inyo. Magpakita ka lang, eto, may ID ako, empleyado nila ako dati. Lalo na, mas matindi pa kung meron ka mga payslip. Correct, diba? oo. Binawasan ka, pero hindi ni-remit. Pumunta na kay SSS. Yan. Reklamo na ho kayo. Mag-file na kayo ng complaint. reklamo. Actually, ano lang naman ho yan eh. Nasa pag-uusap lang din sa ating mga employer. Minsan naman ho, yung employer natin medyo nagmamatigas sa umpisa. Pero pag nakatanggap na ng billing niya sa SSS. Ayan na. Opo. Nakikipag-settle naman ho. Diba? Kaya make it a point na bine-verify niyo po ang iyong hulog sa SSS at ang records niyo gamit ang my.sss. Kaya panahon na po, mag-register na ho kayo at mag-create ng inyong my.sss account. Okay? Gawa lang my.sss o di kaya naman yung ating mobile app. Diba? Sa mobile app, makikita mo kagad, uy, na-remit na ba yung download contribution? Na. Diba? Download niya na. Sir, address natin to mula kay Evelyn Ortega Santiago. Tanong ko lang po, ako po ay nagpe-pension pero namatay na ang beneficiary ko. Pwede bang magdagdag ng bagong beneficiary? Okay. Anong klaseng pension kaya? Pagpalagay natin retirement po. Baka retirement pension. So, kung namatay na ho yung kanyang beneficiary, actually pwede pa rin naman po. Pwede pa rin naman siya magdagdag. Yung nga lang po, titignan din ho kasi natin kung meron pa po bang qualified at may matatanggap pa po ba yung kanyang idadagdag na beneficiary. Tandaan po natin, ang retirement pension ho natin yan ay lifetime. And transferable po yan sa ating primary beneficiary. Sino ba ang primary beneficiary? Dependent legal spouse and minor child or children. Unless po yung anak ho natin, lagpas sa 21 years old, pero kung yan po ay sila po ay congenitally incapacitated. May mga nakakalimot yan. Incapable of self-support. Yung iba ho kasi pag narinig yung 20, hanggang 21, na paano yung anak ko congenitally incapacitated? Ganun ho kabait si SSS. Ganun ka-generous si SSS kasi itatawid ho niya yan dun sa anak niya yung pension. At hanggat nabubuhay. Actually, may isang seminar kami dyan, nagtanong sa akin. Sige. Ibig sabihin, sabi niya, hanggat nabubuhay? Paano kung yung bata umabot pa ng umidad pa, diba? Tumanda pa 40, 50 years old, diba? Paano yun? So sabi niya, paano si SSS? Hindi ba kayo lugi doon? Actually, masasabi mo kung titingnan po ninyo yung amount talaga, 'di ba? Magkano lang inihulog pero tinawid natin. Pero again, ang tinitingnan ho kasi natin diyan is yung anak na hindi ho niya kayang incapable of self-support. Diba? Wala siyang kakayanan na suportahan yung sarili niya, makapaghanap ng trabaho. Correct. So sa maliit na paraan man lang, si SSS makatulong doon sa anak. So yun po yan. So that is how, actually, pag lagi niya ng topic is talagang minsan kinikilabutan ako kasi talaga that is how generous SSS is. Pagdating sa mga anak, yan ang target natin sakupin, bigyan ng magandang coverage at bigyan ng mga social security protection. Totoo. Okay, patuloy pa rin ho kayo nakatutok sa inyong sa ating programa, ang Usap Tayo. Ako po si Vanji at kasama pa rin si Sir Jomer Gonzales. Ayan. Kung may mga katanungan, sali lamang po kayo at i-address na ho natin tong question mula kay Montoya Carey. Tama ba ang aking basa? Montoya Claire. Montoya Claire. Ayan. Uy, nagpaalam na sila, ma'am. Hi, ma'am. Balik kayo, mama. Okay. Okay, ang sabi niya, SSS, good morning. SSS, sana po ay matulungan niyo po ako. Ang aking concern kasi po ay sa maternity claim. Ano po ito? Kasi po, nung December 13, 2023 pa po yung filing date. Tapos po, ang date na evaluate po ay December 29. Tapos ngayon, wala na pong update. February na po February na po. Ask ko lang po sana paano po. So, fina-follow up niya yung maternity niya.
mga ganitong kaso, sir, nag-file ng maternity online, paano po ma-verify ang kanilang status? Okay. Na-deny ba to? Na-approve? Ganito po yan. Pagka nag-file ho tayo ng ating claim online, meron ho laging corresponding transaction number yan. Reference number ba yan? Reference number. Okay. Because that will serve as proof that we have successfully submitted. Okay? Successful yung transaction natin. Yan ho yung gagamitin natin para po mag-follow up. Mag-email lang po tayo dun sa usaptayo@sss.gov.ph. Lalo sabi ni ma'am, December niya final. So lumagpas na ma'am, parang more than 1 month na. So pwede ho yan. Medyo nainit na si ma'am. So pwede ho yan. I-email nyo lang ho kami dun sa usaptayo@sss.gov.ph. Yung screenshot ho ng kung meron ho kayo yung email notification na nandun na rin yung transaction number, screenshot nyo lang ho yun. I-attach nyo po dun sa email niyo. Tapos ito pong concern ninyo, kahit nga po yung mismong tinype nyo na po yan, i-copy nyo na lang ho yan. Oo nga, I-attach nyo na lang, copy-paste nyo na lang po yan doon. At itutulungan ho namin kayo na i-follow up ho yung inyong yung case niyo. Kasi kung halimbawa po on process pa rin, anong nangyayari? Bakit natatagalan? Oo nga, baka may email din po ang SSS, no? Yes, totoo. Baka naman po may email si SSS na rejected because of the following reason, hindi lang po natin nakita. Check din po natin yung email address natin. Pero kung wala, then mag-email ho tayo sa usaptayo@sss.gov.ph. Yeah. Thank you, Sir Jomer. Mula naman kay Noradi Ilagan. Noradi. Yung live-in partner ko po ay namatay na at kami po ay may 3 minor na anak. Hindi po sila makakuha ng pension or death claim dahil matagal mag-response o sumagot yung employer. Ano po ba ang dapat gawin? Okay. So, employed ang member, sir. Yes. Tapos parang feeling ko may negligence para sa part na employer kasi hinahabol niya yung employer di ba? Parang si employer hindi nagbabayad ata ng contribution. Siguro hindi na i-report din, di ba, sir? Okay, so sir. Ito. So ganito lang po. Kung si employer ho hindi nakikipag-usap, hindi nakikipag-ugnayan kahit na anong lapit ninyo talagang wala. Punta na ho kay SSS. At kami na mismo ho yung makikipag-ugnayan doon kay employer ninyo. Kasi kung ayaw ko yung pansinin, baka naman ho pagka pumunta ho kami, baka pansinin pag hindi pa rin ho kami pinansin, ayun. Good luck na lang sa kanila talaga, di ba? Oo nga, sa mga ganyang klaseng employer naman po, tulungan na ho natin kasi namatay na nga po yung member at empleyado nyo. Di ba? Imagine po ninyo, lalo na yung kung maliliit pa yung mga anak. Actually, may dating case na ganyan na yung nanay ko naman nilapit sa akin. Security guard yung Pwede ka na tumakbong barangay captain. Oo nga parang may fallback ata. Okay. Jomer Gonzales, Servition the best. Wow. O di ba may na ako. So, magkita-kita tayo sa susunod na halalan. Nilapit ni nanay. Nilapit ni nanay sa akin. Actually, security guard nila. May, parang ganyan din 3 din na minor child. Tapos hindi sila kasal. Live-in partner. So definitely yung asawa kasi o si security guard, hindi siya magpe-pension. Oo. Tapos ito yung asawa na actually security guard din yung asawa. Medyo may mga contributions na missing. Ay, okay. So talagang hinabol natin, nakipag-ugnayan tayo doon sa employer, doon sa branch. Actually sa branch na mismo talaga at sila na yung humabol doon sa employer. At sa kagandahan naman ngayon, nagpe-pension na. Buti naman. Diba? Buti na lang. So, yun po. Barangay Captain Jomer Gonzales. Pero kung saan naman pwedeng lumapit? Siyempre sa SSS branch, diba? Lapit ako tayo sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. At kayo po ay bukas palad na tatanggapin yan. Yes, opo. At syempre, patuloy pa rin natin ini-implement yung number coding, di ba? Naman. So, yung mga nag-e-end po ang SSS number ng 1 and 2, Monday, 3 and 4, Tuesday, 5 and 6, Wednesday, 7 and 8, Thursday, at pagka 9 and 0, Friday. Ayan. So, 9 and 0 ngayon, di ba? Nako, so yung mga nagtatapos sa 9 and 0 ng mga miyembro, punta na kay SSS. Oo nga. Ngayon ang araw ninyo. Yun, dami-dami nating na-address ng mga questions ngayon, no? So, sa mga members po, syempre, mga legitimate na, legit social media accounts lang po ang ifa-follow nyo, di ba? Tama. Nako, pagka nagsasearch ka sa Facebook, kahit ako, pag nagsasearch ako sa Facebook, pag may social security, napakarami.
araw-araw nire-report ko rin ang mga yun. Oo. Paano ma-identify? Siyempre may blue badge. No? May blue Tama check. po. Wag na ho natin i-follow yung mga fake account ng SSS. Kasi alam mo yun po minsan, yung iba, minsan nandyan yung mga scammer. Andyan sila, naglilipa na kunwari tutulungan ka, pero ayun na. Oo. Unti-unti na kinukuha yung mga information mo. So, dito ka na, doon sa legit talaga na account ng SSS. Sir, kanina na-mention mo may mga plano ang department mo na parang pag-iikot sa buong Pilipinas. Naman. So, ito po. Actually po, ang Member Education Department po, we are in charge of conducting seminars. So, ayan, conducting seminars. So, mapa-online man yan or in-person. So, nagbabalik na ho yung in-person training ho natin. So, para sa ating mga employers, so, pwede ho ninyo kami invite to conduct seminars sa mga opisina ninyo, ha? And that is free of charge. Yan. So, yun po. Sky's the limit kung ano pong topic na gusto ninyo. No? Yeah. Oo. Diba? Lahat ng topic, sick, sabi nga, from womb to tomb. Correct. From sickness, as maternity, to death benefit. Lahat ho yan i-discuss namin sa inyo. At yun nga po, nabanggit nga rin po na kami unti-unti na rin ho kami iikot sa mga provinces para po talagang ibaba itong yung mga hindi lang basic information kasi we are planning to hold ito nga pong SSS training for employer members natin. Nag-umpisa ho kami dito lang muna sa NCR last year at this year nga po we're planning na po na ibaba yan sa ating mga sa mga employers naman ho natin sa regions. Yan. So ang target ho natin, actually first target ho natin is sa Davao. So ayan. So magkita-kita ho tayo dyan. Opo. Sa Davao Ilustre. Yan. Ako, excited naman tayo ma-monitor yan at ma-cover, no? Okay. Direct, may mga katanungan pa ba tayo? Yan. Ang dami pa daw. Oo nga, ang dami. Pero ayan, abangan natin na i-edit lang po ng ating mga director ng technical team. At syempre, nakakatuwa, no? Bagong bihis tayo, Sir Jomer. At nakakatuwa, kasama ka namin dito sa bagong format natin, no? Oo nga, dati parang yung may table na mataas, di ba? Yung mukhang yung table ng security guard. Charot. Hindi, joke lang. Ngayon, di ba bongga na? Di ba? Chill-chill lang tayo ngayon dito. Nagle-level up na, di ba? Ang tagal nga ng order natin kape. Kaya nga, nasa na yung kape? Okay. Address natin question ni Agnes Basilad. Good morning, sir, ma'am. If single po ang member, sino po ang beneficiary? At kung namatay ang beneficiary, makaka-claim pa po ba ang nakadeclare? Okay. Diba? Ang gandang tanong ni Ma'am Agnes. So ngayon ang tanong niya na is yung mga beneficiary, di ba? So ang tanong niya, single yung membro, so sino ang beneficiary? Opo. Kung single po ang member, so i-assume natin wala siyang kahit anak. Okay? So kasi pwedeng single pero may anak di ba? So i-assume natin na totally single talaga siya. So ang number one dyan, parents, magulang, nanay at tatay. So, sila po ang mga secondary beneficiaries. Then, susunod ho yung designated natin. Sino po ang designated? Yung nilagay po ninyo sa inyong SSS record. Balikan po ninyo yung E1 at E4. So, sino ba yung nilagay nyo sa E1 at E4? Baka nandun yung mga kapatid ninyo. Yan. So, sila ho yan. Or baka yung mga pamangkin ninyo dineclare ninyo as beneficiary. Sila ho yung consider natin as designated. Yung nilagay po ninyo doon sa inyong SSS record. Kung wala na rin po tayong mahanap na designated, halimbawa hindi nakapag-declare ng designated beneficiaries, panghuli po yung legal heirs. So this in accordance with the law of succession na yung family code natin. Okay, so sino yung immediate family? Ang tinitignan na ho namin dyan, family tree. Yan. Pero syempre sa Pilipinas, hindi lang tree. Forest. Diba? So, yun ako. So, kung sino man ho doon, yung unang-una, siya ho yung babayaran natin. Thank you, Attorney Jomer. Naman. Wala kay Jana. Yung boss ko yun. May bayad po bang mag-update from employed to self-employed? If ever po, real time po ba mag-update? TY, sir. Naku, unang-una, syempre, wala pong bayad. Kaya, yan nga po yung sinasabi natin. Kasi minsan, baka sa mga scammers, diba? Uy, update kita. Diba? From employed to self-employed. Kasi sa SSS may bayad. Sa akin, diba? maliit lang. Maliit lang, di ba? Mali. Wala hong bayad. Di ba? Actually, from kung mag-update ho tayo from halimbawa employed to self-employed, all we have to do is accomplish the Form E4. Ilalagay lang ho natin ano yung source of income natin, magkano yung monthly and yearly earnings. Kasi yun po yung pagbabasihan ng ating contribution kay SSS. Wala pong bayad ang pag-update ng
records, pag-update po ng membership type. Maglalagay ka, magpapalit ka mga beneficiaries. Libre lang ho yan. Pati yung form, wala hong bayad yan. Yes, okay. On that note, Sir Jomer, meron po ba kayong mensahe pa sa ating mga members? Okay, so again, ang mensahe lang po natin, sabi ko nga po, di ba, napag-usapan natin kanina yung mga OFW. Muli po, kung tayo bilang OFW, hindi pa ho tayo nakakapaghulog, ipagpatuloy na ho natin yung paghuhulog ho natin. Huwag nating antayin na dumating yung time na parang too late na, di ba? So, sana po hanggat maaga pa, hanggat malakas pa tayo, hanggat tayo ay kumikita pa, makapagsubi na tayo. Correct. Para sa ating inaharap. And at the same time din po, yung ating mga loans. Huwag ho natin kalilimutan. Natutuwa ho kanina, ang daming OFW na nagtatanong dun sa kanila ng loan condonation. No? Kasi di ba po, kagaya na nabanggit din natin kanina, yung mga loans ho natin, ibabawas ho yan sa ating final benefit. Diba? So, at least hanggat kumbaga, kumikita na sila, ma'am and sir, mabayaran na rin. Okay? So, again, tignan natin yung records natin. Always update our records. Check your records. Tingnan niyo yung contributions ninyo. Tingnan niyo yung loans ninyo. Tingnan din po ninyo yung, again, yung records nga po, pangalan. Baka mamaya iba pa yung pangalan ninyo kay SSS. Date of birth. Correct. Yung iba kasi nagpatanda dati, nagpabata. So, ayusin na ho natin. Para pagdating ng panahon, pagka magpa-file tayo ng ating benefit kay SSS, very smooth at masasabi natin, buti na lang may SSS. Ayun, yun yung catch. Okay? Diba? Sir Jomer, maraming salamat. Sinamahan mo kami. Thank you. Siyempre naman, kayo pa ba? Oo. Maraming salamat. Pasalamatan po natin si Sir Jomer Gonzales. Salamat. Mula po sa aming Member Education Department. Salamat din, Voltes 5. Salamat din kay Attorney Mapalo. No? Yes, and ito po pala, siyempre, ayan, yung aming pong head, si Attorney Marisa Mapalo. Ayan, hi po, hi Attorney. So, siya po yung aming head ng Member Education Department and concurrent acting head po ng Member Relations and Support Division. At yung mga kasama ko po sa Member Education Department, yan po ay si Chris, si Lynn, si Forty, si Joven, si Mark, si Rodel, si Abby, si Louis, si Ate Carol, si Rowie. Ang buong pamilya po ng Member Education. Education. Aking pamilya po ng Member Education Department. And syempre, yung, alam ko, diba, sumasagot pa rin yung ating mga Yes. FB Warriors, diba? Maraming salamat po. Yan. Sa MCAD, yan, headed by Ma'am Luke naman po and Ma'am Jenny Carlos, yung mga Thank FB Warriors. Maraming salamat. Yan, mga FB Warriors ho natin yan. Wala lang ho silang dalang keyboard ho yung pahon. Kaya wag ho kayong lalapit habang nagtatype, habulin kayo ng keyboard. Charot. Yes. Thank you, Sir Jomer, sa ngalan po ng aming Public Affairs and Special Events Division sa pangunguna ng aming bagong Vice President, si Sir Sammy Santos. Yan, and of hi, course, Sir Sammy. ang bagong kasama po natin sa Corporate Communications Department, si Miss Catherine Palma Mamaril. Maraming salamat po sa pagdalaw at nating pasalamatan ng mga SSS members. Ito na ang ating nararamdaman. Ang mga members, maraming salamat po sa laging pagsali po sa ating programa, sa ating mga OFW members, and of course sa mga pensioners. Lagi niyo po kami laging sasamahan dito po sa inyong paboritong programa tuwing Friday na po. Yes. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kasama pa rin po ako, si Vanji Jamitas at Sir Jomer at ang aming technical team na headed by Direk Richie, Direk Tintin, and of course si Red and Rose. Maraming salamat po. Magpapaalam na tayo. Dito lamang po sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo! Usap tayo. Atensyon, SSS pensioners! Simula sa March 2024, ang mga retirement pensioner na 80 taong gulang pataas na naninirahan sa Pilipinas ay kailangan na rin mag-comply sa Annual Confirmation of Pensioners or ACOP program. Pinapaalalahanan din ang retirement pensioners residing abroad, total disability, death or survivor pensioners, pati na rin ang dependent children under guardianship na sumunod sa itinakdang ACOP schedule. Tiyaking mag-comply sa ACOP upang patuloy ang pagtanggap ng pensyon. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo, maaasahan ang kabalikat ng bayan.